Magandang araw! Tumayong lahat para sa ating panalangin. Manalangin tayo. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa bagong araw, bagong buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa proteksyon, biyaya, at maging sa talino at lakas na ipinapahiram mo sa amin. Panginoon, naway samahan mo kami sa araw-araw, sa pag-aaral ng mga estudyanteng ito at sa iba pang mga gawain. Salamat at ibinabalik namin lahat ng papuri sa pangalan mong mahal, pangalan ni Jesucristo. Amen. Maaari nang umupo ang lahat. Magandang buhay, mga mag-aaral na ikapitong baitang. Kamusta kayong lahat? Mabuti naman dahil talagang okay kayo. Teka lang, tumingin sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan. Sino ang wala ngayon? Wow! Magaling dahil kompleto kayo ngayon. Ipagpatuloy. Ngayon, handa na ba kayo sa panibagong aralin na ating tatalakayin? Handa na ba? Napakalakas naman. Mukhang handang-handa na talaga kayo. Maghanda dahil pupunta tayo sa malayong lugar. Tingnan ninyo ang larawan. Nakapunta na ba kayo rito? Kung gayon, ano ang tawag sa lugar na ito? Magtaas lamang ng kamay ang gustong sumagot. Magaling! Tama, yan ay ang lungsod ng Kabangkalan. Ano ba ang makikita sa lungsod na ito? Sinong gustong sumagot? Okay, tama. Malalaking gusali, gaya ng ano nga? Gaya ng mall, mga malalaking pamilihan ng damit, sapatos, cellphone, lahat-lahat. At marami din doong mga sasakyan, marami mga taong pumupunta. O diba? Yun yung mga makikita natin sa lungsod ng Kabangkalan. Ngayon, makikita rin ba ito sa atin? O sa lugar na inyong tinitirhan, makikita rin ba ito? Sino gusto magbahagi? Okay, ikaw. Okay, tama. Kung pagbabatayan yung ating tinitirhan ngayon, hindi makikita yung mga malalaking mall gaya na makikita doon sa Kabangkalan. Pero malay natin, makalipas ang 10 taon ay baka magkaroon na rin tayo ng mga mall dito. Hindi natin alam. Kayo magaling dahil lahat kayo ay sumasagot. Ngayon, mula naman sa paglalakbay, siguro napagod kayo dahil malayo talaga yung pinuntahan natin, no? Mula sa paglalakbay ay manunood naman tayo ng sine. Okay, manunood tayo ng isang balita. Pansinin natin kung ano ang ipinapahayag na pangyayari sa balitang ito. Okay, manood tayo at makinig tayo ng mabuti. Pinagkakasya ni Evelyn ng 1,000 pisong budget para sa 3 araw. Prioridad nila ang pagbili ng bigas na hindi dapat mawala sa hapagkainan. Pero ngayon, kinapos ang budget niya dahil sa mahal ng gulay. Bibili pa sana ako ng pechay or kangkong, saka yung repolyo. Nagmahal kasi ang halos lahat ng kadalasan niyang binibili, gaya ng commercial rice na nagmahal ng 2 pesos, bangus na nagtaas ng 20 pesos, 30 pesos sa manok, pati sitaw na kada tali at kalamansi dumoble ang presyo. Kasi mukhang bitin na yung budget ko kaya dito lang yung kasya ng budget ko. Wala pa rito ang gasto sa baon ng 6 niyang anak at pamangkin, kaya todo tipid. Kasi hindi na kami nagjo-juice. Tapos yung kape, yung isang sachet, yung 2-in-1, sa 3 tao. Naniniwala ang isang consumer group, hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga mamimili, lalo na ngayong bare months. Kung mataas na yung pag-uumpisahan mo ngayon at tataas pa yung excise taxes mo, where do you see the numbers going? Kaya ang naranasang 6.4% na inflation rate o yung sukatan ng bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo nitong Agosto, posible pa raw tumaas. Sa pinakamalalaking ekonomiya sa Southeast Asia, nangunguna ang Pilipinas sa mataas na antas ng inflation rate simula nitong taon. At kung susuriin ang kada rehiyon sa bansa, pinakamataas ang inflation rate sa Bicol Region na nakapagtala ng 9%.
Ang ilan sa pangunahing produkto rito ay kape at saging. Sumusunod dito ang ARMM at Soxargen. Habang ang Central Luzon naman na siyang pangunahing pinagkukunan ng bigas, nasa 3.6% ang inflation rate na siyang pinakamababa sa bansa sa Agosto ngayong taon. Kaya isinusulong ng gobyerno ang panukalang mag-angkat ng bigas, isda, maging asukal para mapababa ang presyo ng mga ito sa merkado. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na dahil sa sama ng panahon kaya apektado ang supply ng mga gulay. Di po ba nakabagat? Wala po kami makuwang gulay, kaya po tumataas yung gulay. Nagsayang na kay nak. Pero sa ngayon, maghihigpit muna ng sinturon si Evelyn dahil hindi sapat ang kita bilang on-call housemaid sa 4 na bahay. Kinailangan tuloy huminto sa pag-aaral ng isa nilang anak. So next year, pag-aaralin ko yun kasi hindi kaya eh. Sa pagtataya ng mga economic manager, sa susunod na taon inaasahang bababa na uli ang presyo ng bilihin at makakaluwag na ang mga Pilipino. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Nanood ba kayo at nakinig na mabuti sa balita? Magaling! Tsak, may sagot kayo sa mga itatanong ko ngayon. Unang tanong, tungkol saan ang balita? Napakadali lamang sagutin yun, no? Okay, sino yung gustong sumagot? Dahil madali lamang yon. Okay, tama! Ang balitang napanood ay tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa palengke. Okay, ikalawang tanong. Ano ang nangyari sa presyo ng mga bilihin? Okay, sino naman yung gustong sumagot ulit? Okay, ikaw? Okay, magaling? Tama? Labis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin gaya ng bigas, gulay, at isda. Okay? Magaling? Ngayon, ikatlong tanong, mayroon ka rin bang binili na masasabi mong tumaas ang presyo nito? O yung presyo nito ay talagang tumaas? Sino yung gustong magbahagi? Ibahagi mo lang kung ano yung binili mo na tumaas. Okay? Ikaw? Magaling! Talagang tumataas na ngayon ang presyo, di ba? Merong tumaas na 1 piso, 2 piso, yung iba nga 5 piso pa yung itinaas. Okay? Mahusay? At maraming salamat sa nagbahagi. Ngayon balikan natin ang isinagot ninyo sa ikalawang tanong. Kanina, nagtanong ako na kung ano ba yung nangyari sa presyo ng mga bilihin batay sa balita. At isinulat ninyo yung sagot sa pisara. At ang sagot nyo ay labis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin gaya ng bigas, isda at gulay. Ngayon, bakit labis yung ginamit ninyo? Sinalungguhitan ko yung labis. Bakit ito yung ginamit ninyo? Sino yung maaaring sumagot? Okay, tama. Labis ang ginamit na pahayag dahil ito ay nagpapahayag na sobra yung taas ng presyo kung ikukumpara sa presyo sa mga nagdaang araw o buwan. Diba? Magaling! At iyan ang tatalakayin natin ngayon, ang mga pahayag sa paghahambing. Pero bago iyan, sa araling ito ay mayroon tayong 3 layunin. Ano nga ba yung ating makukuha o malalaman sa araling ito? Okay? Pagkatapos ng araling ito ay, una, natutukoy ninyo ang mga pahayag sa paghahambing. Ikalawa, nagagamit ang mga pahayag sa paghahambing sa pagbuo ng pangungusap. At ikatlo, naibabahagi ang sariling opinyon gamit ang mga pahayag sa paghahambing. Okay, yun ang ating layunin ngayong araw. Ngayon, bago natin tuluyang talakayin, galugarin ang mundo ng paghahambing, wow, napakalalim, napaisip si ma'am, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sa gawain ito ay kailangang magtulungan, magbahagian ng ideya at magkaisa. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat at mamaya pumili kayo ng isang tagaulat para sa pag-ulat ng inyong gawain o ginawa. At
bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang gawaing iniatas ko. Okay? Ngayon, pumunta na sa inyong grupo. Okay, nakapunta na ba ang lahat? Okay, magaling. Dahil liksi ninyong pumunta sa inyong grupo. Ngayon, ano ba yung gagawin ng bawat pangkat? O, sino yung maaaring magbasa ng panuto? Basahin lamang. O, ikaw? Okay, maraming salamat. Anong gagawin? O, pipili kayo ng 2 bagay, tao man o kahit ano na nandyan sa paligid ninyo na maaaring paghambingin. At gagamitan ninyo ng 2 pahayag. Meron akong iaatas mamaya ng 2 pahayag sa bawat pangkat na siyang gagamitin ninyo sa pagbuo ng pangungusap na naghahambing. Okay? Sige. Sa unang pangkat, ang pahayag ninyong gagamitin ay higit at mas. Ikalawang pangkat, di gaano at di gasino. Okay, yun yung tutuklasin ninyo kung ano nga ba yung tamang gamit ng mga salitang iyon o pahayag ng mga sa paghahambing. Okay, may tanong pa ba? O, bibigyan ko lang kayo mamaya ulit ng 5 minuto para tapusin ang gawain. At, okay, ang oras ngayon, 5 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ba? Wow, ang bilis naman. Tamang-tama, dahil tapos na rin naman yung 5 minuto na ibinigay sa inyo. Ngayon punta tayo sa pag-uulat. Handa na ba yung bawat pangkat? O, mabuti, dahil unang pangkat, kayo yung unang mag-uulat. Pumunta na dito sa harap ang tag-uulat ng unang pangkat at ibahagi ang inyong sagot sa gawain. Maraming salamat unang pangkat. Ngayon punta tayo sa ikalawang pangkat. Okay? Maraming salamat, ikalawang pangkat. Ngayon, isa-isahin natin ang sagot ninyo sa gawain. Unang pangkat, ang pahayag na ibinigay sa inyo ay higit at mas. Ang unang sagot ninyo ay higit na mataas ang puno kaysa sa flagpole. Ano yung 2 bagay na pinaghambing ninyo rito? Unang pangkat, sino yung maaaring sumagot? Okay, tama. Yung puno at flagpole. Anong katangian yung pinaghambing ninyo? Tama rin, yung taas. At ano yung higit na mataas? Magaling, yung puno. Ngayon, ikalawa, yung mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa paglalaro ng Mobile Legends. Ano yung pinaghambing? Yung pag-aaral at Mobile Legends. Tama. At ano yung katangian na mayroon yung 2? Yung kanilang kahalagahan. Ano yung mas mahalaga raw? Unang pangkat? Tama. Yung pag-aaral. Wow! Ang galing naman unang pangkat. Nagamit ninyo ng wasto ang mga pahayag na higit at mas. Dahil dyan ay bibigyan kayo ng ikalawang pangkat ng fireworks club. Ikalawang pangkat, tumayo at harapin ang unang pangkat at sabay-sabay gawin ang fireworks club. Okay? Magsimula na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom! Mahusay unang pangkat. Ngayon punta tayo sa ikalawang pangkat. Ikalawang pangkat, ang pahayag na ibinigay sa inyo ay di gaano at di gasino. Tingnan natin kung tama nga ba yung inyong binuong pangungusap, kung ito nga ba ay naghahambing. Okay, unang bilang, di gaanong mabango ang amoy ng pabango ng aking kaklase, di katulad ng sa akin. Ano dito yung inihambing ninyo? Ikalawang pangkat, sino yung maaring sumagot? Okay, tama, yung pabango ng kanyang kaklase at ng sa kanya. Saan dito yung nakakalamang? Okay, magaling. Yung pabango niya. At mababa yung amoy ng pabango ng kanyang kaklase. Ginamit yung di gaano dahil ito ay nagpapahayag na mayroong mas mababa yung katangian. Sunod, yung di gasinong mapagbigay ang aking ama katulad ng aking lolo. Okay, di gasino. Ano yung pinaghambing naman dito? Yung kanyang ama at yung kanyang lolo. At anong katangian meron daw sila? Yung pagiging mapagbigay.
At meron bang nakakalamang dito? Okay, wala. Ibig sabihin silang dalawa ay ano? Silang dalawa ay hindi masyadong mapagbigay. Yung ama at yung lolo. Okay? Hindi rin nagpahuli yung ikalawang pangkat. Magaling dahil dyan, yung unang pangkat naman yung magbibigay ng very good clap. Okay? Tumayo yung unang pangkat, umarap sa ikalawang pangkat at sabay-sabay gawin yung very good clap. Okay, magsimula na. 1, 2, 3. Very good. 1, 2, 3. Very good, very good. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, mahusay. Ikalawang pangkat. Magaling una at ikalawang pangkat. Talagang makikita na kayo ay nagtulungan at nagkaisa. Ibig sabihin lamang nito pala na mayroon na kayong kaunting kaalaman kung ano nga ba yung mga pahayag sa paghahambing. Pero upang mas lalo pa nating maintindihan, ay tuluyan na nating talakayin kung ano nga ba yung mga pahayag sa paghahambing. Ano-ano kaya ang mga ito? Okay, ngayon, ihanda ang notebook at ballpen para itala ang mga importanteng impormasyon tungkol sa araling ating tatalakayin ngayon. Okay? Ano nga ba yung paghahambing? Sino yung maaring bumasa? Ikaw. Maraming salamat sa pagbasa. Ibig sabihin lamang, pag sinabi natin paghahambing, ito ay isang paraan ng paglalarawan ng dalawa o higit pang katangian o kalagayan. Maaring ito ay tungkol sa isang bagay, tao, kahit anuman, na maaring mayroong pagkakaiba o pagkakatulad. Tandaan natin, yung paghahambing ay maaring pagkakaiba o pagkakatulad. Hindi lamang pag sila ay paghahambing ay meron lamang pagkakatulad yung isang bagay o tao. Maaring sila ay merong pagkakaiba. At merong mga pahayag sa paghahambing. Okay, ang mga ito ay higit, mas, labis, lalo, di gaano, di gasino, di totoo at di lubha. Alamin natin ngayon kung ano ba yung angkop na gamit ng mga pahayag sa paghahambing ng mga ito. Okay, kailan natin gagamitin yung higit, yung mas, yung lalo, yung labis, yung di gaano, di gasino, di totoo at di lubha. Okay. Kailan nga ba natin gagamitin yung higit, mas, labis at lalo? Kaya alamin natin ngayon. Sino yung maaring bumasa? Maraming salamat. Tandaan natin na ang higit, mas, lalo at labis ay gagamitin lamang kapag naghahambing ng mas mataas o mas nakakahigit na katangian o kalagayan. O halimbawa na lamang nito, yung higit. Higit na kapuri-puri ang pagdaraos ng SEA Games noong taong 2019 sa ating bansang Pilipinas kaysa sa nagdaang edisyon ng pagdaraos nito dito. Ano yung ginamit na pahayag? Okay, ikaw? O tama, yung higit. At ano yung pinaghambing dito sa pangungusap? Sino yung maaaring sumagot? Okay, tama. Yung pagdaraos ng SEA Games noong taong 2019 at noong nagdaang edisyon o noong nagdaang taon. At ano raw yung mas nakakahigit o nakakalamang? Okay, tama. Yung pagdaraos noong taong 2019. Tama yung pagkakagamit sa pangungusap. Okay. Sunod, yung mas. Mas masarap ang pagkain lutong bahay kaysa sa mga nabibili sa mga fast food chain. Ano yung pinaghambing dito gamit yung mas? Okay, tama? Yung pagkain lutong bahay at mga pagkain nabibili sa fast food chain. Ano yung mas masarap? Okay, yung pagkain lutong bahay. Ginamit yung mas dahil naghahambing tayo ng mas masarap o mas nakakalamang yung sarap sa lutong bahay kaysa sa fast food chain. Okay, magaling. Sunod, labis na ipinagmalaki ni Sarah ang talento sa pag-awit kaysa sa kakayahan niyang sumayaw. Ano yung pinaghambing dito? Yung pag-awit at pagsayaw ni Sarah. At ano yung mas o higit na pinagmamalaki niya? Okay, yung pag-awit. Okay, sunod, yung ikaapat, yung lalo.
Lalong nakakamangha ang ganda ng tanawin sa aming bayan kaysa sa bayang ito. Ano yung pinaghambing niya? Yung tanawin sa kanyang bayan at sa bayang kanyang kinaroroonan. Ano ra yung mas maganda yung tanawin? Okay, yung kanyang bayan. Ginamit yung lalo dahil mas nakakahigit ito. Okay, tandaan natin, uulitin ko lamang na gagamitin natin yung higit, mas, lalo at labis kapag tayo ay naghahambing ng mas mataas, mas nakakalamang, mas nakakahigit yung katangian at kalagayan. Okay, malinaw na ba kung ano yung gamit ng higit, mas, lalo at labis? Okay, magaling. Ngayon alamin naman natin yung gamit ng di gaano, di kasino, di totoo at di lubha. Okay, sino yung maaring bumasa? Okay, maraming salamat. Tandaan natin na gagamitin lamang natin yung di gaano, di kasino, di totoo at di lubha kapag tayo naman ay naghahambing ng mas mababa o mas maliit yung katangian o kalagayan. O kabaliktaran kumbaga ng higit, mas, lalo at labis. Nauuna yung mas mababa kaysa sa mas nakakahigit. Tandaan rin natin na gagamitin natin yung di gaano kapag naghahambing lamang tayo ng bagay. Yung di kasino naman ay para sa tao. Diba? Yung di totoo at di lubha ay gagamitin lamang natin na pamalit sa di gaano at di gasino. Ibig sabihin, maaari silang gamitin kahit sa di gaano man o sa di gasino. Okay? Halimbawa, para mas maging malinaw. Halimbawa, di gaano. Di gaanong mabilis sa takbo ng jeep na nasakyan ko kahapon kaysa kaninang umaga. O ano dito yung may maliit na katangian o mas mababa yung katangian? Tama, yung jeep na nasakyan niya kahapon. Ibig sabihin, di gaano, yung tinutukoy na di gaano dito ay yung sasakyan na nasakyan niya kahapon. Dahil nauna itong banggitin, kaya ginamit yung di gaano. At take note, yung bagay, ito yung tinutukoy ng di gaano. Sunod, di gasino. Di gasinong mabait ang aking ina, di tulad ng aking ama. Okay? Di gasino. Ginamit naman dahil tao naman yung tinutukoy natin dito. Katangian ng tao. At ano yung pinagambing dito? Yung kanyang ina at yung kanyang ama. At sino yung ang mababa yung kabaitan? Okay, tama, yung kanyang ina. Dahil nauna itong binanggit, ginamit natin yung di gasino. Sunod, di lubha. Di lubhang nakatatakot ang manood ng mga pelikulang nakatatakot kaysa pumasok sa horror house. Okay, horror house. Okay, di lubha. Ibig sabihin, ano yung mababa yung takot na maramdaman mo? Okay, kapag pumasok ka kapag pala manood ka ng pelikulang nakatatakot. Ibig sabihin, mas nakakatakot kapag pumasok ka sa horror house. Pero dahil binanggit yung pelikulang nakakatakot at yun yung tinutukoy na nagsasalita, ginamit yung di lubha. Okay. Sunod, yung di totoo. Di totoong malakas ang bagyong Pedro, di tulad ng bagyong Ulysses. Okay, ano yung mababa yung lakas? Ano? Okay, tama. Yung bagyong Pedro. Ibig sabihin, mas malakas yung bagyong Ulysses. Pero dahil binanggit natin yung bagyong Pedro, nang mas nauna sa bagyong Ulysses, ginamit yung di totoo. Ibig sabihin, mababa yung lakas nito ng bagyong Pedro. Okay? Tandaan natin na gagamitin lamang natin, uulitin ko lamang, yung di gaano, di gasino, di totoo at di lubha kapag babanggitin natin yung mas mababa o mas maliit yung kanyang katangian o kalagayan. Okay? At tandaan rin na yung di gaano gagamitin lamang kapag bagay yung pinaghahambing at yung di gasino kapag tao naman yung pinaghahambing. Di totoo at di lubha, pwedeng pamalit sa di gaano at di gasino. Okay, malinaw na ba? Okay, mabuti. Iyan ang mga dapat nating tandaan tungkol sa mga pahayag sa paghahambing. Mas patibayin pa natin ang inyong naunawaan sa pamamagitan ng mga gawain.
Handa na ba? Talagang handang-handa na kayo. Napaka-aktibo ninyo ngayong araw. Magaling! Ngayon, ano ang gagawin ninyo sa gawain ito? Pakibasa ng panuto? Ikaw? Maraming salamat. Anong gagawin? Basahing mabuting pangungusap sa lungguhitan ng pahayag na ginamit sa pangungusap sa paghahambing o individual ito at bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pagsagot. Kahit saang papel lang muna ninyo isagot. At mamaya, meron akong pipiliin na siyang susulat ng kanyang sagot sa pisara at titingnan natin kung tama yung kanyang sagot. Okay, tapos na? Sino yung maaari pumunta sa pisara at isulat yung kanyang sagot at sa lungguhitan yung pahayag na ginamit sa paghahambing? Okay, ikaw? Okay, maraming salamat. Tingnan natin kung tama yung kanyang sagot. Ang pangungusap ay mas tumaas ang tubig sa ilog ngayon kaysa sa kahapon kaya maraming hindi nakatawid. Okay, ang ginamit na pahayag sa paghahambing ay, tingnan natin yung kanyang sinalungguhitan ay mas. Okay, tama nga ba? O, magaling. Tama. Tama ang kanyang sinalungguhitan na pahayag. Isa pang gawain. Mahilig ba kayong magbigay ng sarili ninyong opinyon? Ngayon, pagkakataon nyo nang magbigay ng sarili ninyong naiisip o gustong ipahayag sa isang sitwasyon. Ano ang gagawin? Ang gagawin lamang ay paghambingin ang sitwasyon natin ngayon gamit ang alinman sa mga pahayag sa paghahambing. Magbigay lamang ng isang opinyon. Halimbawa na lamang nito. Para sa akin, ang mga bilihin ngayon ay mas mahal kumpara noon. Ang ginamit ko ay mas. Dahil nagpapahayag ako na mas mahal ngayon ang mga bilihin kumpara noon. Ngayon, kayo naman yung magbigay. Magtaas lamang ng kamay sa gustong magbahagi ng kanyang sariling opinyon. Sino yung gustong sumagot? Okay, ikaw? Tama. Mahusay, nagamit mo ng wasto yung pahayag sa paghahambing at nakapagbigay ka rin ng sarili mong opinyon. O, talagang napaka-aktibo ninyo ngayon. Maraming salamat sa mga sumagot. May mga tanong pa ba tayo? Kung wala, ako naman yung magtatanong sa inyo. Ano-ano nga ba yung mga pahayag sa paghahambing? Okay, magaling. Ang mga pahayag sa paghahambing ay higit, mas, lalo, labis, di gaano, di gasino, di totoo at di lubha. O sino yung maaaring gumamit ng isang pahayag lamang sa halimbawa? Okay, magaling. Tama yung pagkakagamit mo ng pahayag sa pangungusap. Okay, mahusay. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon sa ating talakayan. Ngayon, nakikita ko na talagang handang-handa na kayo. Handang-handa na kayo na tamang-tama rin naman sa aking maikling pagsusulit na inihanda para sa inyo. O, kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ninyo yung 4 na bilang ng pagsusulit na ibibigay ko sa inyo ngayon. Kaya handa na ba yung isang kapat na papel? O gagawin natin itong pagsagot sa loob lamang ng 5 minuto. Handa na bang isang kapat na papel? Ngayon, basahin ng sabay-sabay ang panuto. Magsimula na. Maraming salamat. Malinaw lamang ba yung panuto? Wala ka bang katanungan? Kung gayon, ang 5 minuto ay nagsisimula na, maaari ka na magsimula sa pagsagot. Tapos na ba? Ang bilis nyo talagang sumagot. Talagang naunawaan ninyo yung ating aralin. Ngayon, magpalitan na ng papel. Magpalit ka ng papel sa klase mong nasa harap. Sa ilalim na bahagi ng papel ay lagyan ng iniwastuni at lagdaan sa ibabaw ng pangalan mo. Okay, nakapalitan na ba ng papel? Ngayon, iwasto natin yung inyong mga sagot. Sino yung maaaring sumagot sa unang bilang? Ikalawang bilang? Ikatlong bilang? Ika-4 na bilang?
Maraming salamat sa mga sumagot. Ngayon tingnan natin kung yung mga sagot ay tama. Sa unang bilang, ano yung pahayag na dapat nating gamitin? Okay, tama. Yung sa pahayag na di gaano. Sunod, ikalawang bilang. Ano yung dapat gamitin? Okay, tama. Yung pahayag na mas. Ikatlong bilang. Okay, tama rin yung pahayag na higit. Ikaapat na bilang. Okay, tama yung pahayag na mas. Okay, sino yung nakakuha ng 4 na puntos? O nakapalitan na ba kayo ng papel? O ibalik sa may-ari. Okay, sino yung nakakuha ng 4 na puntos? Magtaas sa kamay. Wow! Lahat ay halos nakakuha ng 4 na puntos. 3 puntos. O mayroong 2. 2 puntos? Wala. 1 puntos? Wala. Ibig sabihin, lahat ay nakaunawa kung ano yung ating pinag-aralan ngayon. Sa mga nakakuha ng 3 puntos, lalo pang pag-aralan yung mga pahayag sa paghahambing. Okay? Maraming salamat. Hindi pa natatapos dito ha. Okay, kukunin mo na ulit yung ating kwaderno o yung notebook natin at ilista yung ating takdang aralin. Takdang aralin, basahin yung panuto. Sino yung maaaring bumasa? Okay? Maraming salamat. Anong gagawin raw sa ating takdang aralin? Gumawa ng time capsule letter. Ano itong time capsule letter? Gagawa ka ng isang liham para sa sarili mo sa pagbabagong mangyayari sa iyo sa loob ng 10 taon. At huwag kalimutan na gamitin yung ating mga pinag-aralan, yung pahayag sa paghahambing. Okay, ipapasa niyo ito bukas. Huwag kalimutan, bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin ay kukunin ko yung inyong mga takdang aralin. Pakatandaan, gaano man kahirap ang ating sitwasyon ngayon, ito'y hindi hadlang sa pag-abot ng ating mga pangarap. Manalig lamang sa ating dakilang lumikha na siyang may mabuting plano sa ating lahat at dagdagan palalo ang ating determinasyon at pagsisikap. Hanggang sa muli, 7 baitang. Maraming salamat at paalam!